Pag MEC ka, dalawang motor driven, tatlong engine driven. Pag nakapara ang makina nyo sir, nakapara ang XPS system natin. Pero itong tatlong engine driven pump ko, naka 10% kahit hindi tumatakbo yung makina. Pero kahit naka 10% siya sir, since walang nagpapatakbo sa kanya, wala siyang suction, wala siyang delivery, wala siyang input, wala siyang output, dahil wala siyang driving eh. Wala nagdadrive sa kanya eh. Ngayon, kung naalala nyo sir, yung ginawa natin ng ilang araw sir, pag pinindot yung standby button sir, pag finish engine to standby button, ang unang tatakbo talaga dyan sir is yung auxiliary blower nyo muna ng number 1 ng main engine nyo. After 5 to 6 seconds, yung master na HPS motor driven pump nyo. After 5 to 6 seconds sir, yung kasunod na motor driven HPS pump nyo. After another 5 to 6 seconds sir, yung number 2, main engine auxiliary blower naman. Kumbaga may sequence sa mga yan. Tatakbo sila pero hindi sabay-sabay para hindi rin mahirapan sa yung generator nyo. Yung load nyo. Ngayon, pag dalawang motor driven pump ang tatakbo sir sa umpisa para makapag-build up kayo ng pressure. After na-build up nyo yung pressure nyo sa speed ng hydraulic unit nyo sir, hydraulic SPS system nyo sir, plus time delay, mamamatay yung hindi master. Ngayon, pag tumatakbo na kayo at naka-reach kayo ng 15% MCR, maximum continuous rating, plus time delay ulit, mamamatay na sir yung master. Ang magbibigay na lang ng hydraulic power nyo sir, yung tatlong engine driven pump nyo. Sa MEB naman sir, continuous running lang yung isang motor driven pump. Ayun, at least nakasakay kayo ng MEB. Hindi kasi ako nakasakay ng MEB. Pero pag kinulang siya, tatakbo pa rin yung isa. Di ba? Okay. Pag mag-high load na mataas ng RPS sir, ma-under din. Under din ulit sa. Okay. Ilan sir? Bibitaw na yung isa. Ito. Next month sir, di ba even months, even pumps, add months, add pumps. So next month, kunwari, ano ba ngayon ay, for example ngayon sir, July. Di ba ang July sir ay kwayan ay tawag ba to? Add yan sir, di ba? Pag August, yung master, lipat naman natin sa kabila. Nalilipat-lipat kasi kahit tumatakbo yung barko, Ngayon, hindi ibig sabihin sir na even months, even pumps, add pumps, dapat pare-parehas ang running hours natin. May sistema tayo diyan, especially diesel generator sa mga bomba. Hindi sila talaga sir sabay. Dapat may nauuna dyan sir ng 6 months, may nauuna ng 3 months, may nauuna ng 1 month. Bakit sir? Dahil kunwari, generator na lang, imagine niya, tatlong generator sabay-sabay sa isang tersero, kawawa. Saka yung order ng spare part. Kailangan yan sir, may bayan sir, may sequence yan eh. Normally, may instruction naman yan sir. Ito pa pala sir, nakalimutan ko. Kung sino yung controlling pump sir, siya yung unang nagre-react. Kung sino yung controlling pump sir, siya yung unang nagre-react. Pero palagi niya ibabalik yung sarili niya sir sa 50%. Anything sobra or kulang sir, ipapasa niya sa follow-up pump na dalawa. Tignan niyo sir, mag-increase ako sir. Yung controlling pump, ang unang magre-react. Unang magre-react sir yung controlling pump. Unang magre-react sir yung controlling pump. Unang magre-react yung controlling pump. Pero, pag tapos niyang mag-react sir, ibabalik niya yung sarili niya sir sa 50%. Anything sobra o kulang sir, ipo-forward niya sir sa dalawang follow-up pump. Ibabalik niya palagi yung sarili niya sa 50%. O ilan yung maximum talaga niya sir na load niya sir? Hindi, kung sa load test sir, hanggang 120 ito. Pero hindi naman wala namang makina na nagwa 100%. Kung ano lang yung load ng makina nito. Ayun, ang tanong ko sa inyo, hindi ko lang alam kung nabanggit ko sa inyo sa nasa makina. Pero, mag-ahead man or mag-astern si Kapitan, yung suction sa ka-delivery niya hindi nagbabago. For example ko sa inyo sir, di ba may mga motor tayo na reversible or kagaya na. Pero pag in-stop mo at ni-reverse mo yung ikot ng motor, nagiging exhaust siya. Pero bakit ito sir? Dahil kahit bomba sir pag mag-reverse yung ikot yung suction, ka-delivery, nagbabago rin ang direction. Tama ba sir? Bakit itong engine driven pump natin, yung swash plate niya sir. Swash plate, position ng swash plate. Swash plate. Normally, day 1 ko yan tinatanong. Pero sabi ko,
Sa day 5 ko na siya sasagutin. Ayan. Ngayon, ganito yan sa Design ng swash plate. Bakit yung engine-driven Port is Inlet one of the discharge. valve plate's semicircular ports, the discharge port. As the piston valve plate, Rotation. flow is pushed or displaced through the discharge port of the valve plate. Counterclockwise. 1, 2, 3, sir. Yung position sir ng swash plate mo. Ayun, astern. Ngayon, sa pramo sir, ang nakikita nyo... Dapat may isang tao doon. May picture dyan. 15 degrees lang. Yung 15 degrees sir, yan yung 100% niya sa ahead direction niya. Sa pramo kasi sir, yung hydraulic pump nyo ay unidirectional lang. Kaya 0 to 15 degrees lang. Pero sir, sa engine-driven pump nyo, dahil may ahead saka may after kayo, may plus 15 kayo, saka minus 15 kayo, degrees. Yung plus 15 nyo or minus 15 nyo, ganun yung 100% ko sir na ahead or after. Ang ituhan yan sir, ganito. Ay nag-check so sir kung positive 15 kayo or negative 15 kayo. Actually sir, walang nakalagay dyan sir na plus 15 or negative 15. Kami lang din ang naglalagay sir ng plus 15 or negative 15. Parang ganito ang ginagawa namin sa barko sir. Lalagyan namin ng plus or negative 15. Kailangan kasi mapicturean yan. Ngayon, yung sensor nyo sir, sensor nyo, ito sa neutral position to kaya nakasiro siya. Ito sir yung sa may proportional valve nito sir, ito naman yung sa sensor nyo. Ito kasi yung pinocontrol niya sir. Para magumalaw dito, hydraulic ang nagpupush nito ng forward sa ahead sir. Ngayon, pag ang bomba nyo sir is ahead direction, gaganoon kasi ito sir. Ito, magpa-plus ahead siya dito. Ngayon, napansin nyo sir yung shape nitong tapered. Kaya, pag nag-ahead o nag-aster kayo, nagbabago yung reading niya dahil ito tapered. Nakita nyo sir yung sa bomba natin, sa exhaust valve natin naka-tapered. Pati yung umbrella natin naka-tapered. Kaya ito sir, yung sineses niya, tapered din. Oo. Pag gumano siya sir, gagano siya, di mag-ahead siya. Pag gumano siya sir, mag-aster siya. Nagbabago sir yung distance siya ng sensor. Ilik? Yung dalawang ilik. Oh, at least, ngayon, sa Mitsui, kung makikita nyo, meron talaga siya naka-cut off dito para nakikita nyo sa kung bakit siya nag-plus 50 at negative 50 dahil yung tapered shape niya dito. Tapered shape niya yung sinusukat niya dito. Ngayon, piston pump siya. Doon sa isa kasi sir, may nagpapaliwanag. Ngayon dito ako naman. Ito naman, barrel. Anong tayo pangalan ito? Tatlo pangalan ito eh. Cylinder block, rotor or barrel. Yung ito, shock niya. Ito naman sir, yung valve plate niya, yung pinakita niya sa yung sa baba niya, ito yung suction side niya. Itong ibabaw niya sir, ito yung delivery side niya. Inlet, outlet ng bomba, suction, saka delivery. Ngayon, yung part niya na walang butas na to, sir, dinisign talaga na ganyan yan. May purpose din yan. Mamaya, babalikan ko yung part ng valve plate na walang butas na yan. Basta remember sa akin, may butas ng dalawa, suction, saka delivery. Inlet, saka discharge. Input and output. Ito sir yung swash plate, yung binabago ng proportional valve nyo. As long as naka-angle yan sir, may suction sa delivery kayo. As long as naka-angle siya, may suction sa delivery kayo. Pero kahit tumatakbo yung barko, pero naka-0 degrees yan, wala kayong input, wala kayong output, wala kayong suction, wala kayong delivery, wala kayong inlet, wala kayong discharge. Basta naka-0 siya kahit tumatakbo yung barko. Basta naka-angle siya sir, basta tumatakbo yung makina, tumatakbo yung barko, may inlet, may outlet kayo, basta naka-angle siya. Pero kahit tumatakbo yung barko o yung makina nyo, pero naka-0 degree siya sir, wala kayong input and output. Ngayon, bakit? Pag naka-angle siya, may input and output kayo, may suction and delivery kayo. Para kasi itong hindi itong piston pump niya to, eksakto lang kasi yung bukas na dito sir.
from bottom dead center sir to top dead center nito, kung ano man yung nakuha niya sir na liquid, ipinopush niya outward doon sa part ng valve plate no, na may butas sa for discharge or delivery. Ayan sir, walang piston niya sir, pero dinidemonstrate niya lang yung isang piston. Pinupush niya from bottom dead center papuntang top dead center, pinupush niya yung liquid. Pag itong mismong piston na to niya sir, natapatan niya yung part ng valve plate na walang butas, titigil siya sir sa pag-discharge. Pag nalampasan niya sir yung part ng valve plate na walang butas, kung kanina nag-discharge siya, ngayon nagsasaksyon naman siya sa kabilang side, yung same na piston na yun. Diba dito kanina pinupush niya palabas yung tubig sa discharge, yung liquid sa discharge. Dito naman, hinihigop niya naman yung kabilang side. So parang ringgil niya ba? Ringgil niya. Nagsasaksyon siya ngayon dyan. Pag natapatan niya na naman sir yung part ng valve plate na walang butas, then may purpose yung part ng valve plate na walang butas sir, titigil naman siya sa pag-saksyon ulit. At pag nalampasan niya yung part ng valve plate sir na walang butas, mag-discharge siya ulit sa kabilang side na to. Ngayon, walong piston pump yan sir, continuous na nagsasaksyon sa kabilang side, nag-discharge naman dito sa side na to. Walong piston yan. Walong piston niya. Continue siya nag-discharge sa side na to. Sa kabilang side naman, nagsasaksyon. Walo yan, walo lang. Kapalit. But the problem, yung pipings nyo, hindi naman nagpapalit yan. Diba? So, tignan nyo sa anong nangyari. Theoretically, magpapalit yung inlet sa discharge nyo. Ang problema, hindi naman nagpapalit yung pipe nyo sa pipe. Kaya gagawin sa ng auxiliary control unit 1, 2, 3 nyo sa J17 nyo, uutusan niya sa ngayon yung proportional valve para ipat itong swash plate niya sa kabilang side. Para yung inlet sa discharge niya sir, mag-stay sa dating posisyon. Kaya mag-ahead man kayo or mag-transfer kayo sa reversible siya. Pero yung suction pipe nyo sa delivery pipe hindi pwede. Kaya swash plate ang pinapagpunan. So hindi Ayan, siya nasa 50% yan. Ang 50% niya is 7. yung 7.5 yan. 7.5. 15 kasi yung kwa eh. Ang maximum niya, 15 degrees ang maximum niya. Yung 15 degrees sir, yan yung 100% niya. Okay? Actually sir, pagkatapos ng SCR, EGR, saka takbo. Sorry, hindi ako pwede. Bakit ako tumatakbo? Kailangan naka-finish engine ako. Finish with Hindi ko ito engine. magagawa sir pagka tumatakbo tayo. Ang finish engine muna tayo mga kaibigan. Ito na engine na clock. Tapos itong indicator nyo ng finish engine sir, continuous itong nagbiblink. Continuous itong nagbiblink. Ngayon, itesting nyo lang sa actual na barko nyo sir. Isarado nyo yung main engine control air nyo. Then, i-relieve nyo yung pressure. May vent plug kasi yun sir eh. Pag narinig nyo na yung ganyan sir, titigil na to sa pag-blink. Dito to sir, part yan ng requirement C-prime saka C-prime. Yung aking main engine control air sir, directly connected sa main engine stern tube air seal ko. Pag sinarado ko yung control air ko sir, mag-aalarmaan naman ako ng stern tube air seal, low pressure. Kaya Wala hindi ko siyang nagagawa. separate. Pero yung C-cam, C-charm, C-smile, pwede kong isarado dahil magkahiwalay sir yung linyata ko ng stern tube air seal ko sa main engine control air ko. Kaya nagagawa ko yan. Pero pag hindi ko ginawa yan sir, kahit i-check nyo kahit sa conventional engine pipe sa mga itong finish engine nyo, naka-finish engine kayo. Pero continuous siyang nagbibigay. Ibig sabihin, na-meet ko na yung requirements ko sa finish with engine. Assume sir na hindi na isarado ko yung main starting gearbox pero yung limit switch ko hindi kumagat. Ganon din ang epekto. Kailangan itong tatlong requirements niya. Yung sir ay yung naka-dark blue o yung naka-active. Yun lang ang kailangan yung i-comply sa requirements niya ng finish engine o requirements niya sir ng standby condition.